Sa panahon ng 3000 BC, ang mga Egyptian ay nakaisip ng paraan upang makagawa ng papel gamit ang Cyprus papyrus plant. Ang Cyprus papyrus plant ay may kakayahang mag-produce ng cellulose fiber na unang material para sa paggawa ng papel. Sa Han Dynasty naman, sa bansang China, noong 100 BC, isang opisyal ng emperador ang unang nakapagtatag ng industriya ng papel. Siya ay si Kai Lun. Si Kai Lun ay isa dating gumagawa ng armas at iba't ibang klase ng mga instrumento. Sa taong 105 AD, si Kai Lun ay nakaimbento ng papel sa pamamagitan ng bamboo o kawayan. Ang proseso niya sa paggawa ng papel gamit ang bamboo o kawayan ay una, hiniwa niya ito ng maliliit at nilagay sa kumukulong tubig hanggang sa lumambot ito. At pagkatapos nun ay dinurog niya, at pagtapos nun ay sinanla niya ito gamit ang tela at ipinatuyo sa araw. Nung matuyo na, ay kanya nang inalis ito sa tela at doon na nagsimula ang papel. At simula noon, si Kai Lun ay nagkaroon ng pagkakilanlan sa China dahil sa paggawa niya ng pinakaunang papel. At dahil doon, nagkaroon siya ng magandang pamumuhay. Alam mo ba, nakikita nyo sa harapan na ang carbon paper ay ginagamit sa mas madaling pagkopya ng isinulat natin sa papel? At alam mo rin ba na ang nakatuklas nito ay si Ralph Wedgwood noong 1806? Buhay namin tungkol sa printing ink. Printing ink. Ang printing inks ay tumutukoy sa mga tinta na ginagamit o proseso ng pag-imprenta o pag-print. Mga tinta ginagamit upang mag-iwan ng marka o imahen sa mga materyales tulad ng papel at iba pang substrate. Ang mga tinta ay iba't ibang komposisyon na maaaring maglaman ng pigment at binders. Ang mga tinta ay ginagamit sa iba't ibang uri ng pag-imprenta tulad ng offset printing, flexography at screen printing upang lumikha ng teksto, larawan o disenyo sa iba't ibang produkto o materyales. Ang pinaka-nakakabilib ang Sympathetic o Invisible Ink. Ginagamit ito ng mga kriminal o kahit ng mga espiya noon upang maiwasan ang interception ng kanilang mga lihim gamit ng iba't ibang chemical at natural na sangkap tulad ng katas ng prutas, gatas o kahit salayba. Nakakapagsulat sila ng mensahe na lumalabas lang kapag ininit o pinalabas gamit ang ultraviolet light. Typewriter ribbon inks. Ito po pala yung example ko po sa typewriter ribbon inks, black ink and red ink. Yung black ink po, ito po ay karaniwang ginagamit para sa mga formal na dokumento tulad ng liham at kontrata at iba pang official na papeles. At yung red ink naman po, ito po ay ginagamit para sa mga special na na layunin tulad ng pag-highlights ng mahalagang detalye o pagbibigay din sa mga particular na bahagi ng dokumento. Type of ink that we have discussed to you, sir and ma'am, and this is called the inkjet ink. The inkjet is composed of armor-post carbon in the form of lamp black, mean to say lamp black, made into a cake, or is made into a cake with high glue.